Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Misyon Aksyon Ngayon. Misyon Aksyon Ngayon. At samantala, dumadako po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang Misyon Aksyon Ngayon. Subok na matibay, subok na matatag at ang ating programa po ay 18 taong naglilingkod sa Himpapawid. At muli ako po ang inyong kaagapay sa serbisyo publiko at best friend ng masa, Ben Figura. Kaagapay po natin sa technical side si Jigger. And today is Friday. Okay, at nasa linya na natin si paring Alvin Estrella ng CleanPix Janitorial and Pest Control Services. Samantala, magandang hapon sa iyo paring Alvin. Bumati ka muna please. Okay, paring Alvin. Magandang hapon sa iyo paring Ben at ganun din sa mga kasalukuyang nakikinig ng Mission Action ngayong radio program. Yung ating technical department, inaano pa si Sir Rapi sapagkat hindi pa naka-online. Pero anyway, this is a continuation ng ating nakaraang programa na okay, nandiyan na pala sa linya natin. Sige, pabatiin muna natin si President Rapi Pagawitan, ang Pangulo po ng Philippine Federation of Pest Management Operator Association Incorporated o PFP-MOA. Magandang hapon po, Pres Rapi. Baka nakamute. Jigger, hindi kaya nakamute siya? Okay, ayun na. Good afternoon po, Sir Rapi. Magandang hapon, Sir Ben, Sir Vin, at sa ating mga tagapakinig, magandang hapon sa inyong lahat. At ako'y nagpapasalamat na kabahagi ng programa niyo sa araw na ito. Nasa Tugigraw, Cagayan po kayo ngayon, Sir Rapi? Nandito ako sa Tugigraw. Okay. As I mentioned kanina sa inyo, yung wife ko po from Tuaw, Cagayan po. Kababayan ko pala ang wife mo para pagpunta mo dito, pumunta ka naman para magkita tayo. 2 weeks ago, nire-request nga ni paring Alvin Estrella that you can join us in our advocacy campaign about the pest control na alam naman natin na talaga ang inyong industriya ang higit na tinamaan sa panahon ng pandemya. But Sir Rapi, dahil medyo may konting pagluluwag, alert 3 na lamang tayo from alert level 4. So anong ina-expect natin sa panahon ngayon na papasok tayo sa Christmas season, Sir Rapi? Ay sa tingin ko ngayon dahil siguro na rin marami na rin talaga ang nagkaroon ng vaccination sa mga big cities na really affected by the COVID-19 and then nagkakaroon na rin ng yung mga tao. Kaya palagay ko medyo gumaganda ng sitwasyon natin. It's not getting yung worse, kundi ngayon gaganda na talaga ang sitwasyon natin ngayon. So ikaw naman paring Alvin. Paring Alvin Estrella, ikaw same vision ba ang iyong nakikita tulad ng mensahe at analysis ni Pres Rapi paring Alvin? Yes, paring Ben, no? Medyo nakakakita tayo, nakakaninag tayo ngayon ng maganda-gandang sitwasyon dahil alam naman natin na nagbubukas na paunti-unti, no, ang karamihan sa mga restaurant at dumadami na ang mga tao na nagkakaroon ng access sa mga village at subdivision dahil kasi noong mga nakarang panahon ay nasa gitna tayo ng higpitan. Maraming mga service provider ang hindi basta nakakapasok sa mga exclusive village and subdivision para gumawa ng mga pest control activities paring Ben. Okay, so balikan ko lamang si Pres Rapi. Sir, the last time napag-usapan namin ni paring Alvin na dahil sa climate change and at the same time yung mga regulatory issues, talagang naging balakid ito sa inyong operation. Plus the fact, yung online selling
na kung saan may mga tinatawag na fly-by-night pest control operator. So paano natin nakikita itong ganitong problema and how can we address this from your federation, Sir Rapi? Ito talaga matagal na talaga naging problema itong fly-by-night operation at saka itong online business ng mga gamot na available ngayon sa ating bansa. Yung fly-by-night, if we can only strengthen our organization, sa palagay ko malaking tulong ito para ma-solve itong problema na ito. Pati na rin yung mga business transaction online. Kasi yan, karamihan ng mga gamot dyan, dapat hindi yan available sa online business kasi yung mga gamot na especially yung hindi yung mga kahit yung sa mga over the counter yung mga gamot na dapat ginagamit lang ng mga trained technicians and operators ay ngayon ay available na sa online. Napakalungkot yan kasi hindi naman lahat ng tao ay they have the knowledge doon sa maari sakit na idudulot din ng mga gamot na ginagamit nila. Kung ano magiging side effects ng mga ito, hindi naman sila available, hindi naman sila aware tungkol diyan. Dahil ang alam nila, let's say kung ang problema nila ay termites, basta yung termiticide, okay na yun sa kanila. Hindi nila alam na maaari yung mga mixtures na yun, yung mga active ingredients na yon kasi wala naman silang available sa SDS, yung ano ng mga pesticides na yon, kulang sila sa kalaman. So yung makukuha nilang kagandahan ng pestisidyo ay mas malaki yung side effects sa kanila. Maari sa hindi lang sa kanila kundi sa buong bansa natin. Okay, so any reaction paring Alvin sa sinabi ni Sir Rapi? Yes, parang Ben, nagdagan ko lang sinabi ni Pres Rapi, no? So, yung tinutumbok nung kanyang mga sinabi kanina, no? Yung particular na pagdating sa safety, parang Ben, no? Dahil kasi kung over the counter yan, any person na pwedeng mag-engage sa online business, makakakuha at makaka-order ng mga insecticide at pesticide yan. Pero ang problema, yung proper na paggamit nito, yung ligtas na pamamaraan na magamit nito doon sa kanyang target pest. O baka mamaya dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, magdulot ito ng aksidente or pagkamatay sa ibang mga hayop o sa tao, makaapekto sa kanilang kalusugan kung hindi tama yung proper application. Kasi nga, masyadong maluwag pagdating sa bentahan sa online na parinben. So, yung nakaraang ginanap na PES Summit na ang purpose at ang agenda nito ay mai-adapt yung mga bagong technology at yung mga realidad na dumaang problema at the same time mas magkaroon pa ng unification sa pest control industry. Di po ba, Pres Rapi? Yun ang isang objective talaga nun para to strengthen talaga yung organizations and at the same time yung mga latest technology ay kinakailangan talaga malaman ng mga operators sa ating mga down to our technicians kasi ang napakabilis ng mga pagbabago ng mga teknolohiya pero ito ay meron kinakailangan din talaga malaman natin ng gusto para sa ganun ay kagaya ng sinabi ni Sir Alvin kanina, yung safety ang importante. Hindi lang yung na-control natin yung target pest natin, mas mahalaga yung safety para sa tao. Yun ang importante. At ang isa pa po rito, Pres Rapi, paring Alvin, ang pinakamahalaga, yung cooperation ng bawat pest control operators. Yes, tama, parin Ben, no? Yun ang pinaka-importante, yung cooperation na lalong-lalo na yung sinabi mo na laganap yung bentahan sa online bakit maraming PCO na member at tumatangkilik sa mga wall ng mga online na niyan sa FB, no? Sana kung seryoso at magkakaisa strike out nila at wag silang maging member at maging bahagi nitong FB group na to. Parin Ben. Okay. Kaya napakalaking bagay sana, Pres Rapi at paring Alvin,
na hindi lamang dapat mag-focus ang Food and Drug Administration sa anti-COVID-19, bagkus mabigyan din dapat nila ng tamang atensyon yung regulatory power nila at para mapulis. Sapagkat alam naman natin because of the new technology na mas mabilis ang online selling at yung mga kababayan natin na consumer ayaw na rin lumabas, pinapatulan na nila yung mga mababang presyo dahil unang-una iniisip nila mura. Hindi naman nila alam yung pwedeng ibigay na harmful effect nito sa kalusugan at sa environment. Di po ba, President Rapi Pagawitan? Tama ka dyan, Sir Ben. Yun talaga ang kailangan talaga. Kaya ang association, kung ma-strengthen na ma-unify ang association, we can help yung FDA in the dissemination of information. Kapag yan ay, kung lahat na ng operators ay member ng association, mas madali gawin yun. At saka, siyempre, kung hindi, walang kagaya na sinabi ni Sir Alvin kanina, kung walang bibili dyan, wala talagang magagamit na ano. Kasi hindi dumadaan sa FDA. Dapat talaga, lahat ng pesticide na gagamitin ay tested, properly tested by FDA for safety. Yun ang kailangan talaga dito. Kaya kung hindi natin sundan yan, ay magiging, baka yung in-expect natin na kagalingan na makukuha natin ay mas worse pa ang magiging side effect sa atin. So sabi ko nga po, sir, dahil sa social media nagkalat yung fake news. Ngayon, mga fake products, di po ba? Na kung saan hindi na ito kayang bantayan ng DTI sapagkat lalo ngayon na Sir Rapi magpapasko. Diyan lamang po sa Divisoria, mga foreign character yung nakikita natin na murang-mura na talaga na ang ginagawa po ngayon ng consumer, dampot na lang ng dampot. They don't know what will be the result kung gagamitin nila yan. Baka mamaya adulterated and at the same time toxic na saan mo hahabulin yung mga ganong klaseng dealer and at the same time paano nakapasok yan. Alam ko, ang iba dyan smuggled item pa po, Press Rapi. Tama yan. Madali na lang kasi ngayon bumili ng mga produkto sa ibang bansa Kasi dahil dito sa online marketing. Kaya importante talaga lalo na sa industriya ng pest control na talaga magkaisa tayo lahat. Yan ang isang bagay talaga na dapat natin ilagay sa isip natin para tayo magiging pulis. Hindi kaya gawin lahat ito ng FDA. They don't have the manpower to do all of this. So we need to support and help FDA kasi partners natin sila. And we can do that effectively only if we are organized. Yun ang pagtutulungan ng gobyerno sa non-government. Siguro, mas maganda pa po, Sir Rapi. Ito naman napag-uusapan lang natin dahil sa mahigit 3 taon namin na nagpapalitan ng paliwanagan at advocacy ni paring Alvin Estrella. Ang kulang na kulang talaga sa FDA o sa gobyerno itself yung manpower para sa enforcement. So wala talagang proper monitoring. So sana mas maganda with your federation at FDA at sa Fertilizer Pesticide Authority, magkaroon ng technical working group, pagsamahin yung mga ideas at kaalaman and at the same time makahanap tayo ng isang magandang pagbabantay at ma-check and balance yung mga nagpapakalat at mga kasapakat na mga pagbebenta ng mga faking produkto online sir. Napakaganda nung suggestion mo na yan, Sir Ben, yung makakaroon ng working group kasi kailangan talaga yan natin. Hindi natin dapat iasa lahat sa gobyerno. Kinakailangan talaga magtulungan talaga ang gobyerno at saka yung concerned na industry. Kailangan talaga magtulungan yan. Kasi kagaya dito, sir, galing ako kasi by profession and I am an agriculturist. Noong nasa agriculture ako, 1980, makwento ko lang ito. Napadala ako ng gobyerno sa Japan na nag-aral. Alam mo doon, sir, gaya ng, let's say, sa Japan, ay identify ng Ministry of Agriculture kung ilan ang quantity ng rice na kailangan nila. Anong probinsya ang maganda pagtamnan ng rice, and then kung ilang hectares ang kailangan nila. After that, ibibigay yan sa organization, sa cooperatives. Ang Ministry of Agriculture, ibibigay yun sa ito, kailangan natin na volume of rice na kailangan natin, ito ang kailangan natin hectare na tamnan, at dito sa probinsya nito, pinakamaganda dito. So, ang
ang cooperatives na magde-decide, ganun dapat sa association, ganun dapat ang sistema ng gobyerno natin para makapagtutulungan talaga. Hindi mahihirapan ang gobyerno na itakal lahat yan, hindi nila kailangan ang maraming tao to supervise all of these things. There should be a collaborative effort between the organizations and the government. For that matter, para sa ganun, mas maganda ang pagtutulungan. Kung gano'n, mas madali implement kung ano man ang gusto. Gayon naman, kagaya dito sa agriculture sa atin dito, kung nakita ng mga rice producers na mas malaki income sa rice kaysa sa corn, lahat pupunta sa rice. O kung hindi, yung tobacco sa peanut, maganda ang tobacco, pupunta yung peanut, pupunta sa ano. Kasi walang bargaining power ang farmers dahil kung saan ng mataas na presyo, doon lang sila. Kasi hindi sila well organized. Ganun din sana sa industry natin. If the industry is well organized, we can bargain. Pwede mas madali tayo makipag-ano sa gobyerno. Probably yung request natin mas madali nilang pakinggan, mas madali makarating from the government down to the operator. Mas madali 'yon kung ganun sana ang gagawin natin. So if may I react, Sir Rapi, if may I react doon sa sinabi mo, dapat ang ginagawa ng gobyerno ay collaborative effort. Ang problema po, kakumpetensya nyo pa yung gobyerno ngayon. Sila na mismo yung nagpe-pest control sa community, and at the same time, yung kanilang mga sanidad doon sa health department ay hindi na po nagkakaroon ng monitoring, at sa halip, nagpupure na lamang sila ng gamot at sa kanila dinidisseminate within the locality hanggang sa barangay. Di po ba? Yun siguro dahil kasi kukulangan din talaga ng information talaga. Kaya kailangan talaga yung suggestion mo na technical working group para sa ganun, it will trickle down the information from top down. Kasi kung walang information, kasi when I started as president of the federation in January, pinuntahan akong isang client. And then, ang tanong sa akin ng isang client, she happened to be the president of the Integrated Bar of the Philippines. Nung pumunta ako sa kanya, ang unang tanong niya sa akin, may accreditation ba kayo? Sabi ko, attorney, yes, meron kami accreditation. Sabi ko, for so many years, since 2003 na nag-start ako dito, kayo pa lang, attorney, nagtanong sa akin na naghanap accreditation. Sabi ko, sabi niya, kailangan talaga yan. Dahil kung kailangan natin yung standard, doon sa mga accredited na operators. Tama. Yun ang sabi sa akin. And in fact, meron na ngayon nag-start sa Cagayan na i-require din nila sa yung providers nila ng pest control na kailangan ay accredited sa PFP-MOA. Yun isang requirement na hinihingi nila ngayon sa Cagayan. So, kung hindi ka accredited, you have to apply. Kaya alam, may mga misunderstanding sa membership sa PFP-MOA. Kasi nakita ko, for less than 1 year na ako naging presidente, may mga operators na they apply directly to the to PFP-MOA, to the federation, which is not supposed to be. Hindi yun ang tama. Ang dapat member ng federation are the associations. Yes, yes. Na member ng federation, yun na pag active sila, members, meron din protocol na kinakal-sunod yan before they can get accreditation. It's not outright na makakuha ka ng accreditation sa PFP-MOA dahil member ka na isang association na. Kailangan din ay may mga protocols sa susundin din yan. You should be able to attend yung mga seminars, upgrade yung technology ng mga tao mo, mga technicians mo and yourself. And then you will be able to attend mga symposiums, mga conventions, yun mga requirements na yun. So, not outright talaga na pag-member ka na, makakakuha ka na ng accreditation, which is good for the industry and for the general public. Sa totoo lamang po, Pres Rapi, talagang hinahangaan ko si paring Alvin Estrella sapagkat wala siyang pagod, wala siyang sawa na idinidisseminate yung kabutihan para sa PCO industry, and at the same time talagang nais niyang ma-unify ang different organization para mag-come up po ng iisang focus at common agenda. Kaya si paring Alvin Estrella ay hinahangaan ko for advocating in this radio program
na we are the only radio program sa ngayon na talagang nag-advocate na ang centerpiece natin ay mapangalagaan ng proteksyon ng consumer, and at the same time ay magkaroon ng isang tinig ang ating pest control industry. Paring Alvin, please. Yes, tama yan, parin Ben, kailangan na may isang boses tayo dahil kagaya nga sinabi ni Pres Rapi, hindi tayo madaling mapansin sa industriya, no, kapag hindi tayo nagkakaisa. Maraming panukala ang batas at batas ng ating mga government agency. Magaganda yung panukala nila, kaya lang pagdating sa implementation, doon nagkakaroon ng problema. At siyempre kung merong mga tayong dapat i-amend, kung hindi tayo nagkakaisa, ay hindi agad maisasaayos siya ng government agency dahil kulang tayo sa boses. Parin Ben, matanong ko lang si Pres Rapi, no, dahil nabanggit niya kanina yung tungkol sa Tugigaraw. Pres Rapi, dyan ba sa kasalukuyan sa Tugigaraw ay sa inyong location ay aktibo po ba ang LGU para sa paghigpit dun sa at saka pag-required dun sa mga establishment na magkaroon sila ng shield, no? Yung sa bawat pintuan ng establishment Safety seal. Safety shield po. Kasi malaking tulong po 'yan para sa usaping sanitation at maitaas ang antas ng ating kalusugan na Parin Ben, nabanggit na kasi kanina sa Tugigaraw dahil kasi dito sa ilang parte ng NCR ay aktibo yung ibang mga syudad sa pagmamonitor ng mga different establishment. Actually, ginagawa yan ng local government, and then yung mga customers na mga establishments, nagre-register sila. Meron silang notebook doon, nagre-register kung sino yung pumapasok sa kanila. Yun ay, I think talagang kailangan, lalong-lalo na nung kahigpitan ng lockdown. Talagang hindi ka pwede na makapasok kung hindi mo na sunod yung protocols. Yung double face mask, tapos gamit ng alcohol, saka yung social distancing, mga yun. Tapos mapaparegister ka. Ganun ng Pero recently ngayon medyo kasi nagbukas na ngayon ang pumunta ako, actually kahapon lang ako na pumasok din doon sa isang mall, ay medyo lumuwag ngayon ng kunti. Hindi na yung ganun dati na kailangan may card ka pa, makapasok ka na ngayon sa mall, wala na yung card. Hindi na nila hinahanapan kasi dahil dito siguro sa pagbaba ng ngayon ng kategory ng COVID-19 dito sa bansa. Okay. So, dahil sa pagluluwag po, Pres Rapi, tsaka paring Alvin, sana naman maging vigilant at mag-mobilize din naman yung gobyerno para mabantayan yung mga unregistered chemical, substandard product. Dahil lalabas na yung mga tao, tataas na yung komersyo with the Yuletide season, medyo gaganda ang ekonomiya, baka mamaya magsamantala yung mga fly-by-night operator. Di po ba, sir? Tama yun, sir. Dapat nga talaga yan ang babantayan natin ngayon. Kung magtulungan talaga ang association sa member ng association with FDA, pwede tayo actually doon sa MOA ng PFP MOA with FDA ay tayo isa rin magre-report kung meron tayong makikita na ganyan. So yung mga member association ng PFP MOA, kung meron kayong makita na ganyan, you try to get pictures out of it. And then, i-submit natin sa FDA yan. Kumuha lang kayo ng mga pictures yan. Kung pwede, samples mismo ng mga pesticides. Okay, so sir, ako yung nagpapasalamat for hearing your concern, and at the same time, this is only our initial interaction. Hoping sa susunod na pagkakataon na siguro pag kayo'y napadalaw dito sa Manila at magkaroon ng tinatawag natin na gathering ang mga pest control operators, and someday magkita rin tayo, siguro we can come out to an initial outline natin doon sa sinasabi natin na technical working group. Wala namang masama na i-recommenda natin to sa FDA for the better concern of the whole, and at the same time ang makikinabang naman ito yung ating community, and at the same time mapoprotektuhan yung PCO industry. So Sir Rapi, ako yung nagpapasalamat sa inyong magandang mga paliwanag at pagbibigay ng oras na kayo po yung maging bahagi ng ating programang Mission Action ngayon. Kung meron pa po kayong huling mensahe, Sir Rapi, nasa inyo po ang pagkakataon. Go ahead, sir.
Maraming salamat, Sir Ben. Gusto ko lang invite ang lahat ng pest control operators nationwide. We have a national symposium on November 18. At kung ano kayo, makipag-ugnayan lang kayo sa mga associations sa different parts of the country. If not, you can contact me directly sa PFP MOA. Yun ang ano doon para maka-attend kayo. Actually, this is one of the requirements for accreditation sa 2022, yung gagawin namin sa November 18. So, I invite everybody to join. Okay, so maraming salamat po, Sir Rapi Pagawitan. Keep safe po. Hope to see you soon, sir. Maraming salamat, Sir Rapi. Thank you, Sir Vin. Thank you, Sir Ben. Maraming salamat. Okay, at paring Alvin, kung may iba ka pang concern at nais na i-anunsyo sa ating radio program, bibigyan kita ng pagkakataon, paring Alvin. Go ahead, please. Yes, paring Rapi, no, dahil nga sa may parating na mga seminars uli ang PFP MOA sa tulong ng ating FB groups na networking ay nagdi-disseminate tayo ng information para doon sa mga PCO na sa ngayon ay namimili pa ng mga pest control association na sinasamahan nila, at yung iba ay totaling walang alam na mayroon pala mga association na dapat pinakaaniban nila, no, para ma-guide sila sa kanilang mga business. So tayo ay nag-guide sa kanila at binibigyan natin sila ng paliwanag, no, at kung saan sila pwede makakuha o maka-attend ng mga seminars. At ang kagandahan nga rito, no, yan nga kaya President Rapi, no, na nararamdaman na rin nila yung suporta ng Food and Drug Administration, no, dahil sa mga programang ginagawa ng PFP MOA, lalong-lalo na sa mga lectures and seminars sila na isinasagawa ng itong mga nakaraan. Ito ay sinasamahan sila, no, nagkakaroon ng presence ang representative ng FDA, no. Sana asahan din natin na magiging ganito rin ang sitwasyon at may magkakaroon ng mainit na pagtanggap ang Fertilizer and Pesticide Authority naman sa Federation pagdating doon sa mga pest control operators na gusto mag-engage sa mga doon sa mga tinatawag nating mga exterminators category kasi yan yung parang Ben, no? Doon sa mga tinatawag natin may mga pest management sa poultry, piggery at mga animal farm, parang Ben. Okay, so very much willing tayo, paring Alvin, alam mo yan na pwede tayong maging tulay. At the same time, in our own little way, maipa-disseminate natin para sa PCO, yung layunin ng PFP MOA at ng Clean Pigs. So with this, maraming salamat. Happy weekend sa inyong dalawa. Keep safe. Mabuhay kayo. Maraming salamat, paring Ben, at mabuhay kayo. At anyway mga kababayan, it's time to say goodbye. At sa ilang minutong nalalabi sa ating programang Tunay na Sandigan, Misyon, Action ngayon. Maraming salamat sa first part ng ating programa, Bantay Kalusugan on Air, hatid sa inyo ng IQMK Global Company. Sa pangunguna ng ating partner at co-host si Ma'am Agnes Engueto. At ang ating katatapos na panayam sa Pangulo ng Philippine Federation of Pest Management Operator Association Incorporated, Ginoong Rapi Pagawitan. At ang ating program partner, walang iba sa Clean Pigs Janitorial and Pest Control Services, Ginoong Alvin Estrella. Hitik na hitik ang ating isang linggong programa at maraming salamat sa ating technical side kay Jigger at sa ating mga kasama, siyempre pa kay Mr. Ray Batalier at sa ating mga taga-suporta sa Philippine Airhawk Security Agency kay paring kay paring Ruben Tengo at sa National Labeling Enterprises kay Mr. Manuel Manigo, sa Real Brutarlo Real Law Firm, sa Bureau of Jail Management and Penology, sa panguna po ng ating Jail Director Alan Suliano Iral, na kahapon po ay mainit pa yung tinanggap, at sa BGMP NCR Regional Director Jail Chief Superintendent Luisito Muñoz. At abangan ang susunod na balita o programa, Kape at Balita.
At samantala, sentensyado na po ang ating oras. Naway naging makabuluhan at kinapulutan ng mahalagang impormasyon at aral ang ating programang Misyon Action ngayon. Tunay na sandigan, subok na matibay, subok na matatag. At muli ako po ang inyong kagapay sa serbisyo publiko at best friend ng masa, Ben Figura. Sa araw ng Lunes, magbabalik po tayo sa 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po sa mga nanood sa Facebook Live at sa YouTube. God bless Philippines. God bless Bansang Maharlika. Mabuhay, Misyon, Action ngayon. Maraming salamat po. Ang inyong napakinggan ay programang Misyon Action ngayon may kasamang Ben Figura. Ugaling sumubaybay dito sa himpilang DWBL Serbisyo Publiko. Maraming salamat po. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer,